Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Bago ko po simulan ang aking ibabahaging kwento sa inyo, ay itago niyo po ako sa pangalang Carmila. Ang karanasan ko pong ito ay nangyari noong minsan po kaming nag-away ng aking asawa. Buntis po pala ako ng mga panahong iyon sa panganay naming anak. Lasing nang umuwi noon ang aking asawa. Pagkatapos kasi ng kanyang trabaho ay pumunta siya sa bahay ng katrabaho niyang may kaarawan ng araw na iyon. Pasuray-suray itong habang pumapasok sa aming bahay at pagkarating nito ay kaagad siyang nagsuka kung kaya nakaramdam ako ng inis. Alam naman kasi niyang nahihirapan na nga ako, Kuya Bari, dahil sa laki ng tiyan ko ay nakuha pa niyang maglasing. Inalalayan ko pa siyang maglakad, ngunit tinabig nito ang aking kamay at pinagsabihan na linisin ang kanyang suka. Kumulo naman ang aking dugo dahil sa sinabi niya, kung kaya hinayaan ko siya at naupo na lamang ako at pinanood siya. Dahil sa ginawa kong iyon ay nagalit siya at sinigawan ako. Iyon ang naging simula ng aming away hanggang sa naisipan kong umalis ng bahay namin at umuwi sa bahay ng aking mga magulang. Isang sakay ng tricycle lamang naman ang gagawin ko at makakarating na ako sa bahay ng aking magulang. Tiningnan ko pa ang oras at napagtangtong maaga pa lamang at alam kong may masasakyan pa akong tricycle. Kaya't hindi na ako nagdalawang isip na umalis dahil sa sobrang sama na rin ng loob ko dahil sa pagsigaw niya sa akin. Dala ng aking pamasahe at ang sombrero ay iniwan ko ang aking asawa sa aming bahay, Kuya Bari. Narinig ko pa nga siyang sumigaw, ngunit hindi na ako lumingon pa at dumiretso na sa paradahan ng tricycle. Mabuti na lamang ay may iilang tricycle pa ang naroroon kung kaya nakasakay ako kaagad. Umiiyak pa ako habang nasa biyahe dahil sa bigat ng aking loob. Kinakausap ako ng driver, ngunit hindi ako sumasagot dito. Ang narinig ko na lamang na sinabi niya pagkababa ko ng tricycle ay ang mga katagang, "Mag-iingat ka, misis. Buntis pa naman kayo at baka may mangyaring masama sa inyo." Tumango na lamang ako sa kanya at sa isip-isip ko nun, Kuya Bari, ay papaano ako mapapahamak sa daan kung sa lugar na iyon ako lumaki bago ako mag-asawa. Hindi na rin kasi makakapasok ang tricycle dito dahil sa maliit na espasyo na madadaanan. Kaya't ang ginawa ko ay nagbayad na lamang ako sa driver at nagsimula na akong maglakad. May 10 minutong lakad pa kasi ako bago ako makarating sa bahay ng aking mga magulang. May madadaanan pa akong malaking puno, ngunit hindi naman ako nakaramdam ng takot. Nang makalagpas ako sa malaking puno, ay doon na ako nakaramdam ng kakaiba. Bigla na lamang nanindig ang aking mga balahibo. Hindi ko mapigilang kabahan dahil na rin sa malamig na hanging dumadampi sa aking mga balat. May mahihinang paghuni ng tiktik na rin akong naririnig kung kaya dumagdag pa iyon sa aking takot. Nagpatuloy pa rin ako sa aking paglalakad hanggang sa hindi ko na mapigilan ang aking sarili na lumingon. Ngunit wala naman akong nakita. Dahil doon
ay nagdali-dali na lamang ako sa aking paglalakad. Ngunit bigla akong napatigil sa paglalakad na tila may sumusunod sa aking likuran. Muli akong napalingon at sa pagkakataong iyon ay natakot na ako nang may matanaw akong may kung anong nakaupo ilang dipa sa layo sa akin. Hindi ko makita kung ano ito dahil madilim ang paligid at tanging liwanag na nagmumula sa buwan ang nagsisilbing ilaw. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Dahil sa nakita ko ay patakbo na akong naglalakad habang nagsisisigaw ng tulong. Paulit-ulit kong tinatawag ang aking ama at ina kahit alam ko na malayo pa ako sa aming bahay. Lumingon ako muli at nakita kong dahan-dahang naglalakad patungo sa akin na kung anong mga nilalang. Hindi pa rin tumigil noon ang mga paghuni ng tiktik kung kaya napaisip akong baka aswang ang sumusunod sa akin. Hindi na ako lumingon pa at nagpatuloy sa aking paglalakad habang nagsisisigaw. Nanginginig na rin ng aking buong katawan kung kaya nilakasan ko pa rin ng aking pagsigaw. Ilang sandali pa ay nakita kong may naglalakad papalapit sa akin. Laking pasasalamat ko nang makalapit ang mga ito. Nakita ko ang mga magulang ko pala ang mga iyon. May dalang buntot pagi si Papa, samantalang si Mama naman ay itim na tela ang kanyang dala. Nang makalapit sila sa akin ay pinauna kami ng aking ama sa paglalakad habang siya ay nagbabantay sa aming likuran. Dahil bigla na lamang daw naglaho ang nakita nilang sumusunod sa akin. Si Mama naman ay dali-daling tinakpan ng itim na tela ang aking tiyan. Pagkarating namin ng bahay ay tinanong ako ng mga ito kung bakit ako umuwi ng gabing iyon. Sinabi ko naman sa kanila ang tungkol sa nangyari sa amin ng aking asawa kung kaya't nagalit ang mga ito. Mabuti na lamang at narinig ng aming mga kapitbahay ang aking pagsigaw kung kaya't sinabihan nito ang aking mga magulang dahilan para salubungin ako ng mga ito. Pagkatapos ng aming pag-uusap ay pinagpahinga na lamang nila ako sa aking silid. Nakahiga na ako sa aking kama, ngunit hindi ako makatulog dahil naiisip ko ang aking asawa. Nasa ganoong sitwasyon ako nang makarinig ako ng ingay sa bubungan ng aking silid. Napabangon naman ako at nagmatsyag sa aking paligid. Ilang saglit pa ay muli na namang umingay ang bubungan na tila may tao rito. Dahil doon ay lumabas ako ng aking silid at tinungo ang silid ng aking mga magulang. Sinabi kong baka may tao sa bubungan ng aking silid, kung kaya dali-daling lumabas si Papa. Dala nito ang buntot ng pagi. Walang ano-ano ay bigla na lamang itong sumigaw na may aswang. Dali-dali naman kami ni Mama sa pagsara ng pinto ng aming bahay at sinilip namin si Papa na nasa labas. Nakita namin si Papa na tumatakbo kasama ang 4 na kalalakihan sa aming lugar. May hinahabol ang mga ito na ayon kay Papa
ay isa daw aswang. Nang makabalik si Papa sa bahay, ay ikinuwento nito ang kanyang nakita sa bubungan ng aking silid. May malaking aso raw na nakatayo sa aking bubungan. Marahil ay nagbabantay sa akin. Akma sana itong maglalakad sa bubungan, ngunit sumigaw si Papa dahilan para lumundag ito pababa ng bubungan at tumakbo papalayo. Nang habulin nila ay nakita nila itong nagtago sa malaking puno na nadaanan ko. Ngunit nang naglibot sina Papa sa puno ay wala na ito roon. Bigla na lang din daw na nakarinig si Papa ng mga pagaspas ng pakpak, kung kaya napatingala siya. Wala silang nakita, ngunit ramdam nila ang malakas na hangin ng kanilang kinatatayuan. Walang ano-ano raw ay nakarinig na lamang sila ng mahinang paghuni ng tiktik hanggang sa tuluyang itong mawala. Pinagsabihan naman ni Papa si Mama na maglagay ng asin sa paligid ng aming bahay. Nagbantay rin ng gabing iyon si Papa at Mama dahil baka bumalik daw ang aswang na sumunod sa akin habang naglalakad ako pauwi sa bahay ng aking mga magulang. Dahil sa nangyari ay pinagsabihan ako ng aking mga magulang na wag nang ulitin pa ang pag-uwi sa ganoong oras ng gabi dahil baka sa susunod ay tuluyang malagay na sa panganib ang aking buhay at ang sanggol na nasa sinapupunan ko. Kinaumagahan ay sinundo ako ng aking asawa. Sinabi ng aking mga magulang ang tungkol sa aswang na sumusunod sa akin. Humingi naman ito ng pasensya dahil sa kapabayaan nito ay muntikan na kaming maaswang at mapahamak ng kanyang anak. Simula noon ay nagbago na ang aking asawa at palagi na kaming binabantayan. Maraming salamat po Kuya Bari. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Sana po ay may natutunan kayong aral sa kwentong ito, lalo na po ang mga mag-asawang mahilig magpakalasing. Hanggang dito na lamang. Gumagalang, Carmila. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Kiana. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking kwento na tungkol sa aswang. Nangyari po ito sa aming pamilya nang minsang nagkasakit ang aking ina. Gabi na po kung umuwi kaming magkapatid. Ang tanging kasama lang ng aking ina sa bahay namin sa tuwing hindi pa kami nakakauwi ay ang aking ama. Kampante naman kami na walang mangyayaring masama sa kanilang dalawa. Subalit nang mangyari ang bagay na iyon kay Mama ay labis kaming nag-alala, lalo na kapag gabi. Nang mga panahong kasing nangyari ang karanasan ni Mama ay mayroon siyang sakit. Nakahiga lamang siya buong araw at ang aking ama ang gumagawa ng mga bagay na nais nitong ipagawa. Marahil dahil sa pagod na si Papa ay nakatulugan niya ang aking ina. Wala pa kami noon sa bahay kung kaya muntikan ng mapahamak ang aking ina. Ayon sa isinalaysay nitong kwento sa amin, habang wala pa kami ay nakahiga nga lang siya. Naghihintay siya sa amin habang ang aking ama naman ay natutulog na. Hindi naman niya magising si Papa dahil alam niyang pagod na rin ito. Nasa sala ng aming bahay nakahiga si Mama at sa harapan nitong sofa ay nakahiga naman ang aking ama.
Nasa ganoong sitwasyon silang dalawa nang magsimulang makarinig si Mama ng mga pagyabag sa labas ng aming bahay. Tila papalapit iyon sa pintuan kung kaya naisip niyang isa sa amin ng kapatid ko ang papalapit na iyon. Tinawag pa nga niya ang mga pangalan namin, subalit walang sumasagot sa kanya. Makailang beses na ginawa ni Mama ang pagtawag sa amin, ngunit ganoon pa rin. Napabangon pa nga siya at napaupo sa kanyang hinihigaan. Nagmatsyag siya sa paligid dahil kakaiba daw ang pakiramdam nito ng mga sandaling iyon. Muli pa sanang tatawagin ni Mama ang mga pangalan namin ni Kuya, subalit hindi na niya nagawa pa. Nawala kasi ang mga pagyabag at narinig niya na napunta iyon sa bubungan namin. Naisip tuloy ni Mama na baka pusa lamang iyon, kung kaya hinayaan na lamang niya. Lumipas ang ilang minuto, ngunit hindi pa rin nawawala ng mga pagyabag sa aming bubungan. Dahil doon ay naisip ni Mama na gisingin na nga ang aking ama upang tignan sana kung ano ang nasa itaas ng aming bubungan. Sa kasamaang palad ay hindi niya magising ang aking ama dahil sobrang himbing daw ng tulog nito. Dahil doon ay sinikap ni Mama na tumayo at siya na lamang ang gagawa ng bagay na iyon. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa aming pintuan, subalit ilang hakbang na lang ang layo nito sa pintuan ay natigilan ito ng paglalakad. Nawala na rin kasi ang mga pagyabag sa bubungan ng aming bahay. Nakumbinsi rin si Mama na baka nga pusa lamang ang nasa itaas. Akmang babalik na sana si Mama sa kanyang higaan nang marinig na naman niya ang pagyabag sa harap ng aming pintuan. Nang mga sandaling iyon ay nakaramdam ng kaba si Mama. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bintanang katabi ng aming pintuan at doon siya sumilip. Halos hindi makagalaw si Mama dahil sa kanyang nakita. Isang malaking aso ang pabalik-balik na naglalakad sa labas ng aming bahay. Nasa ganoong posisyon si Mama sa loob ng aming bahay nang papalapit kami ni Kuya sa gitnang aming bahay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nagkasabay kasi kami sa sakayan, kung kaya sabay kaming umuwi. Malayo pa lamang kami ni Kuya ay may naaaninag kaming nakatayo sa tapat ng pintuan ng aming bahay. Kaagad kaming nakaramdam ng takot dahil iniisip namin sina Mama at Papa. Nagdali-dali kami ng aking kuya sa paglalakad kahit pa nagsisimula ng manginig ang aming mga kamay. Habang papalapit kami sa nakatayong nilalang ay narinig namin ang mabilis na pagtibok ng aming mga puso. Nang nasa harapan na namin ang nilalang ay napasigaw si Kuya kung ano ang kailangan niya sa aming bahay. Mas naramdaman namin ang takot nang unti-unting gumalaw ang nilalang paharap sa amin ni Kuya. Nanlaki ang aking mga mata at halos maihi ako sa aking pantalon nang makita ang kabuuang mukha ng nilalang na iyon. Itim na itim ang balat nito at mabalahibo. Nanlilisik ang mga mata at lumalabas ang mahahaba nitong mga pangil. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa amin ni Kuya
dahilan para mapaatras kami. Hindi ito tumigil hanggang sa mabangga na namin ang gate ng aming bahay. Ilang di pa na lang ang pagitan ng espasyo nito sa amin. Nasa ganoong posisyon kami nang marinig naming sumigaw si Mama at lumabas ito ng aming bahay. May hawak itong itak. Napalingon naman sa kanya ang nilalang at naglakad papalapit naman sa aming ina. Kahit takot man ay sinikap namin ni Kuya na makatakbo patungo sa aming ina. Nauna kaming nakalapit kay Mama kung kaya kaagad kaming pumasok sa aming bahay at isinarado iyon. Sa bintana na lang namin sinihip kung ano na nga ang ginagawa ng nilalang sa labas. Napatakip na lamang kami ng aming mga bibig nang makita mismo ng mga mata namin ang pagpapalit anyo ng nilalang na iyon. Paunti-unti iyong naging malaking aso. Nang matapos na itong magpalit sa kanyang anyo, ay bigla na lamang itong nawala. Ilang sandali pa ay narinig na lamang namin na may bumagsak sa bubungan ng aming bahay. Naglakad-lakad rin ang kung anuman sa itaas ng aming bubungan. Hindi na kami nagdalawang isip kung anong nilalang pa ang nasa bubungan namin. Alam namin ang malaking asong iyon kung kaya dali-dali namang tinungo ang aming kusina at kumuha kami ng asin. Ginising namin si Papa at sa pagkakataong iyon ay nagising na nga ito. Nang malaman ito ang nangyayari sa amin ay kinuha niya ang asin na daladala ni Kuya. Lumabas ito ng aming bahay at siya ang nagsaboy ng asin sa buong paligid at maging sa aming bubungan. Nakarinig kami ng tila humihiyaw sa bubungan namin. Marahil ay natamaan ang malaking aso at nasaktan ito kung kaya humiyaw siya. Mura ng mura si Papa sa labas ng aming bahay hanggang sa may narinig kaming pagbagsak sa likuran ng aming bahay. Nang pinuntahan iyon ni Papa ay wala siyang nakita. Bigla na lamang natahimik ang aming bubungan. Wala na ang mga pagyabag na aming naririnig kanina. Hinayaan na lang ni Papa ang malaking aso na makatakas dahil marahil ay nasaktan rin ito dahil sa kanyang isinaboy na asin. Pumasok na lang si Papa sa loob ng aming bahay. Habang nakaupo kami ay nagkwentuhan kami tungkol sa nangyari. Sabi pa ni Mama ay ginising niya si Papa subalit hindi ito magising. Ang paliwanag naman ni Papa ay kasi ay wala siyang naramdaman na ginigising nga siya ng aking ina. Hindi rin niya marinig na tinatawag siya nito. Nang mga sandaling iyon, nagwika si Papa na aswang ang aming nakita. Marahil ay gusto nitong biktimahin si Mama na noon ay may karamdaman. May mga aswang kasing ang mga taong may sakit ang kanilang pinupuntirya dahil alam nilang mahina ang mga ito. Mabuti na lamang at nakauwi na kaagad kami at naabutan namin ang ganoong eksena. Hindi naman kami makapaniwala ni Kuya na may nakaharap at nakita na kaming aswang sa totoong buhay. Akala kasi namin noon ay kwento-kwento lang ito ng mga matatanda, subalit totoo pala ang mga ito. Mabuti na lamang at hindi nito nabiktima ang aming ina. Noon lang din namin nalaman mula sa aming ama na marami palang kakayahan ang mga aswang, hindi lamang ang pagpapalit ng anyo. Kahit papaano ay may natutunan din kami sa naging karanasan naming iyon.
Hanggang dito na lang po, Kuya Bari, ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Gumagalang, Kiana. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Masugid na tagapakinig po ako ng inyong channel, kung kaya naisip ko pong magbahagi sa inyo ng kwentong aswang na naranasan po ng aming pamilya. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Tricia. Nangyari po ang karanasan naming ito nang mamatay po ang aking lola Pasita sa probinsya. Dahil doon ay nagsiuwian po ang mga kapatid ng aking ina at maging kami na rin po. Hindi pa nga kami makapaniwala noong nang maibalita sa aming wala na ang aking lola, dahil nang huli namin siyang makausap ni mama sa telepono ay napakasigla pa nito. Nang nakaburol na si Lola Pasita, maraming tao ang pumunta upang magsugal. Ang iba ay nakikipag-usap pa nga kina mama at sa mga tiyahin at tiyuhin ko tungkol sa pagkamatay ni Lola. Marami rin sa kanila ang hindi makapaniwala sa biglaang pagkamatay nito. Wala namang kasing malubhang sakit si Lola at napakalakas pa ng kanyang katawan. Marami ang nagsasabi na marahil ay may kakaibang nangyari rito, kung kaya ganoon ang kinahitnan. Hindi ko naman alam kung ano ang tinutukoy ng mga kapitbahay nila Lola, subalit nang makarinig ako ng tungkol sa aswang ay tila kinilabutan ako. Nag-uusap sina mama at mga kapatid nito. Kami naman ng aking mga pinsan ay nainip sa pakikinig sa pinag-uusapan ng mga ito. Dahil doon ay nagpasya kaming lumabas ng bahay upang mag-aliw na rin. Hindi naman tumanggi ang mga ito. Pinagsabihan na lamang kami na huwag masyadong magpakalayo-layo dahil baka anong mangyari sa aming magpipinsan. Tanging pagtango na lamang ang aming nagawa. Nang nasa labas na kami ay napagpasya naming pumunta sa isang mahabang upuang kahoy na nasa ilalim ng puno ng mangga. Hindi naman gaanong malayo ang parting iyon sa bahay nila Lola Pasita. Doon kami tumambay habang nagkukwentuhan. Mga ilang minuto na rin kaming nakaupo roon nang magsimula akong makaramdam ng kakaiba. Bigla na lang nanindig ang aking mga balahibo sa hindi ko malamang dahilan. Hindi na muna ako nagpahalata sa aking mga pinsan at baka matakot pa ang mga ito. Nagpatuloy pa rin kami sa aming pagkukwentuhan, subalit ako naman ay nagmamatsyag na sa aming paligid. Walang ano-ano ay nagpalinga-linga ang isa sa mga pinsan ko. Dala ng kuryosidad kung bakit nga ginawa iyon ay napatanong ako sa kanya. "Insan, ano bang problema?" Napatingin naman siya sa akin, ngunit hindi pa nakasagot kaagad. Napatingin na tuloy ang tatlong pinsan namin sa kanya. Bali, 5 kaming naroroon. Hindi ko alam, pero bigla akong nakaramdam ng kaba sa ikinikilos nito. Maya-maya pa ay nagsalita na rin siya. Ayon kasi sa mga tao sa lugar nila Lola, sunod-sunod na gabi na silang nakakarinig ng mga paghuni ng tiktik sa kanilang paligid. Iyon daw ay bago namatay si Lola, kung kaya posibleng inaswang din daw ito.
Ang hindi lang maintindihan ng mga kapitbahay nila ay kung bakit siya pa. Gayun marami namang kapitbahay nila na may malubhang sakit kumpara kay Lola. Subalit kahit ganoon naman ang sinasabi ng mga tao ay hindi naman naniniwala si Mama. At maging ang mga kapatid nito. Ang tanging nasabi lang nila ay baka oras na talaga ni Lola kung kaya ganoon na lamang ang nangyari sa kanya. Binaliwala na lamang iyon nila Mama. Wala ba kayong nararamdamang kakaiba? Para kasing may nanonood sa atin na hindi natin nakikita. Seryosong wika pa nito. Dahil sa sinabi niya ay napatayo naman ang 3 kong pinsan. Nagsalita pa nga ang mga ito na huwag silang takutin. Hindi pa rin nawawala ang pagiging seryoso sa mukha ng pinsang kong iyon. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at sinabing hindi lamang siya ang may ganoong pakiramdam. Napatingin naman sila sa akin nang sabihin ko iyon. Ilang sandali pa ay bigla na lamang kaming nakaamoy ng mabahong amoy na animoy parang dumi ng manok na hindi namin maintindihan. Sinundan pa iyon ng amoy ng tiangaw. Hindi lingid sa aming kaalaman ang tungkol sa bagay na iyon na maaaring may aswang sa paligid kapag ganoon. Dahil sa takot na aming nararamdaman ay nagpasya na kaming bumalik sa bahay ni Lola. Nagtaka pa nga ang aming mga magulang kung bakit bumalik kaagad kami, ngunit wala namang kaming sinabi sa mga ito tungkol sa nangyari sa amin. Ang tanging sabi lang namin ay sa kwarto na lang kami magpapahinga dahil nakaramdam kami ng antok at pagod. Napatango na lamang ang mga ito at hinayaan kaming magpahinga sa silid. Ang mga unang gabi ng burol ni Lola, wala namang kaming kakaibang naging karanasan. Subalit nang humantong na sa 5 araw na nakaburol siya ay may nangyaring hindi namin inaasahan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nang gabing iyon ay maraming taong nagsusugal. Kami namang magpipinsan kasama rin ang aming mga ina ay nasa loob lamang ng bahay. Nakaupo kami sa mga upuang ilang dipa ang layo mula sa kabaong ni Lola. Nang nasa silid na kami ay pinagkwentuhan namin ang tungkol sa nangyari sa amin sa labas. Nasabi ko rin sa aking mga pinsan na marami ang nagsasabing posibleng may kinalaman ang aswang sa pagkamatay ng aming Lola Pasita. Hindi naman sila naniwala kung kaya hindi ako nagpumilit pa dahil maski ako ay nagdadalawang isip na paniwalaan ang bagay na iyon. Makalipas ang mahigit 20 minutos na nasa silid kami ay nagpasya akong lumabas doon. Nakaramdam kasi ako ng pagkauhaw kung kaya nagpasya akong uminom na muna ng tubig doon sa kusina. Pagkalabas ko ng silid namin ay wala na sa kanilang pwesto sina Mama. Napasilip pa ako sa labas ng bahay at nakitang nasa labas na nga ang mga ito at sumali na rin sa mga nagsusugal. Ipinagpatuloy ko naman ang aking planong pagpunta sa kusina upang uminom.
Akmang maglalakad na sana ako patungo sa kusina nang mapalingon ako sa bintana kung saan medyo malapit ang kabaong ni Lola. Medyo hindi kasi nakaayos ang kurtina noon, dahilan para makita ang nasa labas nito. Laking pagtataka ko dahil mukhang walang nakakapansin ng bagay na iyon. Hindi na ako nagdalawang isip na maglakad patungo rito upang sana ay ayusin ang kurtina. Malapit na sana ako. 5 hakbang na lang, ngunit napatigil ako. Halos manginig ako sa takot nang may makita ako roon. Hindi ko alam kung dala lang ba iyon ng antok ko o pagod dahil nakikita ko si Lola Pasita ang nakatayo roon. Kinusot ko pa nga ang aking mga mata at muling tiningnan ang bintana kung saan nakatayo sa labas nito si Lola, ngunit hindi ito nawala roon. Nakatitig pa ito sa akin na animoy may gustong sabihin. Takot man ng mga sandaling iyon ay sinubukan kong tingnan ang kabaong ni Lola upang tingnan kung naroroon ang katawan nito. Binalot na talaga ng takot ang buong sistema ko nang makitang nakahiga pa rin doon si Lola. Subalit nang lingunin ko ang bintana ay nakita kong nakatayo siya roon. Ilang sandali pa ay tumalikod na ito at nagsimulang maglakad. Hindi ko naman alam kung bakit nagsimula na rin ako sa paghakbang. Hindi ko maunawaan kung bakit lumabas ako ng bahay at sinusubukang sundan ang nakita kong kamukha ni Lola Pasita. Takot man ako ay mas nakaramdam ako ng pangungulila sa kanya. Napahinto na sa kanyang paglalakad ang kamukha ni Lola Pasita, kung kaya napahinto rin ako. Napagtanto ko rin noon na malapit na rin ako. Nakatitig na ito sa akin. Ilang metro lang ang layo namin sa isa't isa. Nang mga sandaling iyon ay hindi ko talaga alam kung ano ang nangyari sa akin. Gayong alam kong imposibleng si Lola nga iyon. Nasa ganoong sitwasyong kaming dalawa nang mapatingin ako sa paa nito. Nanindig ang buong balahibo sa aking katawan at halos lumutang ako sa ere dahil sa nakita kong nakaangat sa ere ang paa nito. Magsisimula na sana ako sa paghakbang palayo rito, subalit nakita kong nagsisimula ng magbago ang anyo nito. Mula sa pagiging kamukha ni Lola ay unti-unting nag-iiba ang mukha nito. Nagsimula na ring magbago ang mga kamay at paa nito. Gusto ko na sanang sumigaw ng mga oras na iyon, subalit pakiramdam ko ay sumasakit ang aking lalamunan. Ilang sandali pa ang lumipas ay nakita ko na ang buong anyo nito. Ang mukha at katawan ni Lola na ginaya nito ay nawala at napalitan ng maitim at mabalahibong balat. Ang mukha nito ay ganoon din, naging kulubot. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa aking kinaroroonan habang kitang-kita sa mukha nito ang malapad na ngisi. Ngisi na tila nagtagumpay ito sa kanyang plano. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin ng mga oras na iyon, kung kaya napapikit na lamang ako. Nagdasal na sana ay may makakita sa akin sa parting iyon ng mga oras na iyon. Maya-maya pa, nakarinig ako
ng mga pagyabag na papalapit sa akin. Walang ano-ano ay biglang may humawak sa nanginginig kong mga kamay, dahilan para mapasigaw ako. Narinig ko namang nagsalita ito at tila nataranta dahil sa aking pagsigaw. Laking pasasalamat ko na lamang dahil ang pinsan ko pala iyon. Napayakap ako rito dahilan para magtaka siya. Nagpalinga-linga ako ngunit hindi ko na nakita pa ang nilalang na iyon. Hindi na ako nag-aksaya ng oras at inaya siyang bumalik na lamang sa loob ng bahay. Tinanong pa ako nito kung bakit naroroon ako, ngunit hindi muna ako nagsalita. Pinagsabihan ko siyang sa loob ng bahay ko ikikwento ang lahat ng nangyari na kaagad naman niyang tinanguhan. Noong nasa loob na kami ay ikinuwento ko sa mga pinsan ko at maging kina mama ang nangyari sa akin. Napailing na lamang sila dahil marahil ay aswang ang nilalang na iyon. Ang sabi pa nga sa akin ng aking ina ay lahat daw ay gagawin ng nilalang na iyon para lamang may mabiktima. Pinaalalahanan naman kami na huwag basta-bastang magpapadala sa mga ganoon at huwag tumingin sa mga mata ng mga nilalang na iyon dahil kaya nilang pasunurin ang mga bibiktimahin nila sa pamamagitan ng paghihipnotismo. Napaisip rin ako na marahil ay iyon ang nangyari sa akin. Mabuti na lamang at naisipan ng pinsan kong hanapin ako dahil ilang minuto na raw ay hindi pa ako bumabalik sa aming silid. Hanggang sa mailibing si Lola ay hindi na naulit ang nangyari ng gabing iyon. Hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari kung saan nakaharap ko ang isang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Kuya Bari. Gumagalang, Trisha. Magandang araw po, Kuya Bari. Matagal na po akong tagapakinig sa inyong channel. At dahil nga po roon ay naisipan kong ikuwento sa inyo ang ikinuwento sa akin ng aking mama mismo. Mga personal na karanasan niya tungkol sa aswang. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Sab. Ang mama ko naman po ay tawagan niyo na lang sa pangalang Sasha. Ang unang naging karanasan ni mama noon tungkol sa aswang ay noong magkasintahan pa lang sila ng aking ama. Madalang lang silang magkita ni Papa noon, kung kaya sa tuwing magkikita sila ay inaabot sila ng gabi bago sila umuwi. Hinahatid naman ni Papa si Mama sa kanilang bahay dahil alam naman ng kanilang mga magulang ang kanilang relasyon bilang magkasintahan. Isang beses daw ay nagpasya silang magkita. Namasyal silang dalawa at sa di inaasahang pagkakataon ay may nakasalamuha silang isang matandang babae. Tinulungan pa nga ito ng aking mga magulang dahil tila hirap na hirap ito sa kanyang mga dala. Hindi naman sila nag-isip ng hindi magandang bagay tungkol sa matanda. Hindi rin naman nila inaasahang dahil sa pagtulong nila sa matanda ay muntikan ng mapahamak ang aking ina. Nang umuwi sila ng gabing iyon ay hindi maipaliwanag ni Mama ang kanyang nararamdaman. Sumakit daw ang kanyang tiyan na animoy hinahalungkat ang bituka nito sa loob.
Nagkataong nakauwi na naman noon si Papa sa kanilang bahay nang magsimulang magsuka ang aking ina. Namimilipit ito sa sakit kung kaya labis ang pag-alala ng kanyang mga magulang. Dahil sa nangyari ay nagpasya ang ama ni Mama na tawagin ang kilala nilang manggagamot upang tawasin si Mama. Nang makarating ang manggagamot sa kanilang bahay ay kaagad nitong sinimulan ang panggagamot sa aking ina. Nang matapos ito ay medyo naging maganda ang pakiramdam ng aking ina. Sinabi naman ng manggagamot na nausog daw si Mama ng isang matandang babae. Naalala niya tuloy ang tinulungan nilang matanda kanina. Nakahiga na noon si Mama sa kanyang silid nang bigla itong mapasigaw. Kaagad naman siyang pinuntahan ng kanyang mga magulang at maging ang manggagamot. Nag-alala kasi sila na baka kung napaano na ang aking ina. Pagkadating nila sa silid ni Mama ay nakita nila itong nanginginig at bakas ang takot sa kanyang mukha. Nang tanungin siya ng kanyang mga magulang kung ano ang nangyari, ay itinuro na lamang nito ang bintana ng kanyang silid na ang kurtina ay bahagya ng nakahawi. Kaagad na napamura ang ama ni Mama nang makarinig sila ng paghuni ng tiktik sa labas ng kanilang bahay. Naiwan si Mama kasama si Lola sa kanyang silid, samantalang si Lolo naman at ang manggagamot ay lumabas. Nang mga sandaling iyon ay hindi maganda ang kutob ni Lolo sa maaaring nakita ni Mama sa kanyang bintana. Naisip kaagad ni Lolo na aswang iyon at hindi nga siya nagkamali dahil sa labas ng kanilang bahay, doon sa may puno ng chiko, ay may nakadapong malaking ibon. Kaagad silang kumuha ng asin at buntot pagi saka tinungo ang puno ng chiko. Malapit na sana sila sa malaking ibon nang bigla na lang itong lumipad hanggang sa mawala ito sa himpapawid. Nagbantay pa sila sa labas ng kanilang bahay ng ilang mga minuto pa at nang hindi na ito bumalik ay kinausap nila si Mama tungkol nga sa nangyari. Ikinuwento naman ni Mama sa kanila ang nakita nitong mabalahibong kamay na humawi sa kurtina doon sa bintana sa silid nito. Tama nga ang hinala nila na aswang nga iyon. Nagwika naman ang manggagamot na marahil ay aswang rin ang dahilan ng pagkausog ni Mama at dinalaw siya nito ng gabing iyon. Dahil sa nangyari kay Mama ng gabing iyon ay naging bukas siya sa paniniwalang totoo ang mga nilalang na aswang. Lumipas ang maraming taon, subalit hindi na muling nakaranas si Mama ng pang-aaswang hanggang sa nabuntis siya sa akin. Nang mga panahong iyon ay halos gabi-gabi siya kung dalawin daw ng aswang. Ang isa sa hindi malilimutang karanasan niyang habang ipinagbubuntis niya ako ay noong mismong pinasok siya ng aswang sa loob ng bahay na naging dahilan para muntikan na akong mapahamak. Dahil din sa naging karanasan niyang iyon ay napaaga ang panganganak niya sa akin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo.
Gabi iyon at wala pang kasama si Mama sa bahay nila Papa. Nagtatrabaho kasi ang aking ama at gabi na ito kung umuwi. Sa pagkakataong iyon, natiyempo naman na nagkaroon ng brownout. Tanging lampara ang nagsisilbing ilaw ni Mama habang siya ay nakahiga sa kanyang higaan. Sinigurado naman niyang nakasarado ang bintana at pintuan ng bahay bago siya humiga at magpahinga. Habang nakahiga siya noon ay hindi niya mapigilan ang antok. At dahil doon ay nakatulog siya. Ang hindi alam ni Mama ay napasok na pala siya ng aswang bago pa niya naisarado ang pinto ng kanilang bahay. Kumbaga, nagtago lamang ang aswang sa madilim na parte ng kanilang bahay at naghihintay ng pagkakataong alam niyang walang magiging laban sa kanya ang aking ina. Malas lang ni Mama ng mga sandaling iyon dahil brownout nga at tila sumang-ayon ang panahon sa aswang na bibiktima sana sa aming dalawa. At iyon na nga po, Kuya Bari, nakatulog si Mama at sakto namang nakahilata ang pwesto nito. Nagising lang daw noon si Mama nang makaramdam siya ng sakit sa kanyang tiyan na animoy may kung anong matulis na bagay ang bumabaon dito. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nakita niya mula sa pamamagitan ng ilaw na nagmumula sa lampara ang aninong nakahawak sa kanyang tiyan. May mahahabang kuko iyon at tila iyon ang bumabaon sa tiyan ng aking ina. Napasigaw naman si Mama dahilan para maalarma ang anino at nawala ito. Bumangon si Mama at nagpalinga-linga. Dahil sa labis na takot na nararamdaman ay bigla na lamang pumutok ang kanyang panubigan. Ilang sandali pa ay nakaramdam si Mama ng tila may kung anong nilalang na nakadagan sa kanyang likuran. Hindi siya makagalaw at napahiyaw siya sa sakit nang maramdaman na naman niya ang matutulis na bagay na tila bumabaon sa kanyang tiyan. Nang mga sandaling iyon ay nakahawak na si Mama sa tiyan nito habang pinipilit na labanan ang sakit na nararamdaman. Sigaw na siya ng sigaw, subalit mas sumasakit pa ang kanyang tiyan. Nawawalan na rin ng pag-asa noon si Mama na makakaligtas pa siya sa kapahamakan dahil sa aswang. Subalit nang marinig nito ang boses ni Papa sa labas ng bahay ay nabuhayan siya ng loob. Nilakasan pa ni Mama ang kanyang pagsigaw. Dali-dali namang pumasok si Papa sa loob ng aming bahay. At nang makapasok na nga ito, ay bigla na lamang gumaan ang pakiramdam ng aking ina. Hindi na rin niya ramdam ang mga matutulis na bagay na bumabaon sa kanyang tiyan. Walang ano-ano ay napatingin sila sa pintuan ng aming bahay dahil tila may kung anong nabunggo roon dahil gumalaw ang pinto. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Papa, lalo na at namimilipit na sa sakit ng kanyang tiyan ang aking ina. Iniwan ni Papa si Mama at pumunta sa pinakamalapit na kapitbahay nila. Mga 5 minuto rin ang tinakbo ni Papa bago marating ang pinakamalapit na kapitbahay nila. Nang makahingi ng tulong si Papa ay dinala nila si Mama patungo sa ospital. Habang nasa biyahe patungong ospital
ay may nakasunod na tiktik sa sinasakyang tricycle nila mama. Nang marating nila ang ospital ay kaagad siyang dinala doon sa emergency room. Ilang minuto lamang ang lumipas ay naipanganak niya kaagad ako. Mabuti na lamang at walang nangyaring masama sa akin kahit pa na napaaga ang panganganak ng aking ina. Laking pasasalamat ng aking mga magulang na kahit muntikan na akong mabiktima ng aswang ay malusog pa rin akong naipanganak ng aking ina. Himala ito ayon pa sa aking mga magulang. Hanggang sa ngayon, kung babalikan ni mama ang alaala niyang iyon, ay hindi niya may iwasang manindig ang kanyang mga balahibo. Hindi niya akalaing ang mararanasan niyang muling maaswang dahil sa pagbubuntis niya sa akin. Hanggang dito na lang po muna ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po sa pagbibigay buhay ng mga kwentong aswang ng aking ina. Gumagalang, Sab. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.